Konnichiwa, minasan! So, ito na nga yung part 2 ng ating Kamakura. Nandito kami ngayon sa Kumachi Story Street. Dito lang din yan sa may Kamakura. Ito ay parang mga bilihan ng mga kung anik-anik. Like katulad ng mga keychain, mga souvenir, mga t-shirt, mga maraming bilihan ng pagkain. Ayan, mga t-shirt na yan. Mga authentic na Japanese style, Japanese design ng mga t-shirt. At mga kung ano-ano pa. Sa pagtingin-tingin nga namin sa mga store, nakakita kami ng uwak. Uwak na umaga. Hindi, normal dito yan sa Japan na marami talagang uwak pag umaga. Kahit saan, mapa-umaga, mapa-gabi, marami talagang ganyan. At syempre, nakakita rin kami nitong mga free taste na dried fruits. Syempre, hindi kami nagpalampas dyan. Kumain kami, tumikim kami ng mga gusto naming prutas. Merong mga apple, may mga orange, may mga mangga, lemon, strawberry na mga dried fruits. Masarap talaga siya. Yung iba nga lang matatamis, pero pwede na, pantawid gutom. Normal naman siguro sa ating mga Pilipino na titikman mo muna yung isang product bago mo bilhin. So, yun nga, ang ginawa namin, tikim muna kami ng tikim, kung ano ba yung mabebeta namin, kung ano yung mas patok sa panlasa namin. Yung ibang prutas kasi parang medyo sobrang tamis, kaya ending nun, ang nakabili lang talaga sa amin, yung isa naming kasama. Bumili siya ng mangga na dried fruits kasi nga paboritong-paborito nyo yun. Pero at least, meron isa sa amin bumili. Masarap naman siya. So after naman nun, may nakita kami ditong bilihan ng mga seafood. Para siyang ginigrill ng mga seafoods. May mga pusit, may mga scallops, may mga, ano pa ba ito? May mga eel crab. Ayan. Worth 500 yen lang or kumbaga 185 sa pesos. Daytay. Mga ganun ba? Dahil nga nagugutom na kami at gusto namin mag-try ng mga ganito, syempre, nag-try kami, bumili din kami. Sumimasen, one more. One more, okay? Hai. Okay. Hai. Okay. At yun na nga, bago niya totally lutuin yung in-order mo, kailangan mo na magbayad dito sa counter, sa kanya, bago niya totally lutuin yung pagkain. Syempre, pay before you eat. Ganun talaga sa mga business. Balang in-order nga pala namin ay 3 kaming pusit. Tapos 2 naman yung bumili ng crab. Tig 500 yen naman ang bawat isa sa amin. So 185 ang isa nun. Sa pesos. So yan, iniintay lang muna namin yung pagkain na in-order namin. Dito sa parang siyang bar na space. Dun sa may bandang gilid namin is meron ding bilihan ng alak. Yan. Bagay na bagay sa pangpulutan or baling gusto mong uminom ng alak. Pwedeng-pwede dito sa lugar na to kahit mag-isa mo lang. And after siguro palagyan na natin mga 5 minutes and more, natapos na i-grill yung order namin at sineserve na sa amin yung aming mga in-order. So ito na nga, nakuha ko na yung order ko na squid, 185 sa pesos. Ang order namin na to per piece. Basta yan, sa isang stick, 185 yan pag i-convert mo sa Philippine peso. So syempre, nag-try tayo ng mga ganito dahil syempre ibang lugar to. Try natin yung mga street food kumbaga nila, pero hindi naman talaga siya totally street food. Video lang. Hindi pa, video din siya. Mga vloggers. Mga vloggers. Tengok ka. Tengok. 9/10. Walang 9/10. Ayan. 11/10. 11/10. Go. 1M/10. Ako nga, 9/10 na. Same lang. Pwede ko mong tingnan. So yun na nga, after namin kumain doon sa seafood, grillang, whatsoever kung tawag doon. Pumunta naman kami dito sa may store ng tanghulo dahil syempre gustong-gusto namin tong itry dahil sikat nga to sa TikTok. Taste test ng tanghulo. Basta yung candied na strawberry dito sa Japan. Caramelize yun, caramelize. Ang dami na. Ang dami na. Strawberry. Hadit tayo ng pagkaano. Ang mo. 10/10. Matamis yung strawberry mushroom. So yun nga, sobrang nasatisfy ako sa pagkain ng tanghulo. Sobrang sarap na sarap ako sa kanya. So, wait nyo yung part 4. May part 4 pa to.